Okay, so welcome sa ating YouTube channel, Art Tech. So, meron tayong gagawin dito na ito hindi ko lang kasi natuloy yung ano, yung pag-repair dito kasi sunod tong dalawang resistor. Bale, inano ko na yan batawag dito. Pinalitan ko na siya ng 50 ohms na resistor. Tapos ito papalitan na natin yan. So bago natin i-assemble to, kailangan ito sira na kasi yung pinaka Bluetooth module niya. kaya 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 nasusunog tong resistor. Kasi ang unang suspecha ko dito is yung resistor lang, tsaka yung yung pinaka yung pinaka niya. So yung pala yung module lang pala ang sira. So ang gagawin natin dito ay papalitan lang natin to kasi na to basag na to tapos tong base, itong pinaka niya sira. So gagawin natin, papalitan natin. So bago tayo magsimula ay kung bago kayo sa ating YouTube channel, huwag kayong mahiyang mag-subscribe at sa ating huwag kayong maghihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like ang ating Facebook page para updated tayo sa panibago nating video. So pasensya na kayo at hindi ako masyado nakakapag-upload sa ngayon dahil masyado tayong kapos sa oras at tayo ay wala tayong sinusunod na araw at oras na na sinusunod. So bale, lang tayo ngayon, magre-repair tayo ng so papalitan natin siya ng potentiometer bago tayo mag-assemble sa So mamaya ay ipapakita natin sa inyo yung nabili natin sa Lazada na bagong pero hindi siya Bluetooth Bluetooth module, pero ibang Bluetooth module yung style niya. Kumbaga lang to, yung totally lang siya. So pasensya na kayo kung mahaba lang talaga yung video natin, ay pagtiyagaan nyo na lang para wala tayong aberya sa gagawin nating pag-repair sa ating Bluetooth MP3. Yan, so kumuha ako ng pyesa para dito. Ayan, ito yung mga potentiometer. Ayan ko. Ayan. Tatlo ang kailangan dito. Dalawa at tatlo, pero okay lang yun, lang naman yan, ground lang naman yun kasi hindi naman basta-basta yan gagawan lang natin ng remedyo. Tama yung kaso pero okay lang to. Okay, so sa pagre-repair nga pala ng Bluetooth MP3 ay medyo pusisi lang siya. Kumbaga maraming procedure na kailangan nating matignan kung saan nga ba nagkakaroon ng sira. So nung nakalikot na natin yan ay meron tayo na-discover dito sa ating Bluetooth speaker. So ayan patawag dito na pusisi natin kaagad lahat ng mga
mga nandyan. Okay, so kumbaga magpapalit tayo Grabe ng sound na talaga. ano ng potentiometer para sa pagpapalit natin ng panibago. So ang pagpalit niyan ay medyo mabilis lang, pero kung ano yung mga pinalit mo sa una, ganyan din ang ginawa natin sa ganyan din ang ginawa natin sa pangalawa at panghuli. Okay, so inaanuhan natin siya ng solder wire ng blocks para tumuno ng ayos. Okay? So habang nagsasalita tayo ay meron kasi akong background meron kasi akong copyright din sa background ng ng pwesto natin. Kaya napipilitan tayo na magsalita para syempre naman natin para makapagsalita tayo para iwasay sa copyright. At ang isa pa dito ay gumamit tayo ng ibang copyright music, ng ibang non-copyrighted music. So nilakasan lang naman natin yung ating boses para hindi tayo ma-copyright. So pinas forward natin siya. Ayan. So tinanggal lang natin dyan yung mismong wire, yung kable. So tinanggal natin na. So hindi na natin yung yung pinaka potentiometer. Ang inuna natin yung treble. Treble lang yung inuna natin dyan. So medyo iskipan lang natin para hindi masyado mahaba. Kasi mahaba yung ginawa ko dyan eh. Okay. So inunahan natin siya ng blocks. So pwede nyo naman i-zoom kung gusto nyo i-zoom. Ayan. Yan yung sa ground ng volume. So yun lang naman talaga ang purpose niyan. Tatanggalin lang yung mga parts, tapos lalagyan natin siya ng panibagong potentiometer. Bali ang proseso niyan ay medyo napakatagal, pero kung ikukumpara natin to sa video ay napakabilis. So pinas forward na lang natin para maano natin kaagad. Ayan, so tinanggal natin. So, pagkakatanggal niyan ay sa ground. Kung ano yung tinanggal natin sa una, ginawa natin sa pangalawa at panghuli. So, yun ang yan. Kasi na. Kaya hindi na ako gumamit ng solder kit para mabilis yung tanggal. Okay, so tinanggal natin siya. Yung inang lang pala natanggal natin. So, yung yung Bluetooth MP3 na yan ay gagawa natin ng box para magamit natin sa e-trike. Ito yung ginagamit natin sa e-trike o kaya sa mga tricycle na So tinanggal natin yung isa.
So, shortcut na lang natin yan kasi mahaba yung process na ginawa natin yun. So, ikakabit na lang natin para sa bagong potentiometer. So, habang ginagawa natin yan, kung kayo ay napadaan lang, ay huwag kalimutan subscribe ang ating YouTube channel, Armotech, at i-like lamang ang ating Facebook page kung nagustuhan ninyo yung video natin yung video natin. So, paki-like na lang para sa panibagong video. So, nagtanggal na tayo ng isa pa. So, totally, nakatanggal na yan. Hindi pa, sinurot ko na para mabilis. Okay. So, tinanggal natin. So, hininang na lang natin siya para mabilis siyang matanggal. Yan. Fast forward na natin. So, nagpalit na tayo ng so, magpapalit pa lang tayo ng potentiometer para sa testing. So, meron pa tayong part 2 para sa assembly ng box. Yan. So, yan yung 17 volts at yung isa dyan, yung iba dyan ay 16 volts yung supply para sa mic at sa Bluetooth speaker, Bluetooth module. Okay. So ginaya lang natin yung pagkakaporma sa Bluetooth sa potentiometer. Tingnan natin kung nagkasya ba. Tingnan natin kung nagkasya. Pinuposition na natin kung nagkasya. Okay naman. Yan. So dito ay iba yung design ng ground. Kasi ang ground kapit pa. Ito yung ground niyan ay hindi siya nakakabit sa paa. Ayan. So shortcut na natin para makita natin yung angulo. Ayan, tatlong potentiometer na yan. Ayan. So, hindi ko na pinakita kasi kinabit ko na yan para hindi na tayo masyado magtagal. So, pag tumagal yan, di wala rin. Diba? Okay, so kung pumasya na ba, okay naman. Abot naman ng yan. Okay. So, tinanggalin natin yan. So, bale yung nga pala niyan, yung isang Bluetooth module ay sira. Tatanggalin na rin natin yan. Tatanggalin natin yung pagkakabit natin yung panibagong Bluetooth speaker, yung Bluetooth module. So, kinakabit lang natin yung ground para sa potentiometer kaya sa tatlo. Yan. Kakabit lang natin yung ground para sa potentiometer na tatlo. So mahirap lang yan, pero nakakabit naman siya.
dapat tumibay yung pagkakabit sa ground. Matibay naman. Pero sa ground mismo. Ayan. So kabit natin na maayos yung ground sa mismong board. Kaya tayo nagpo-voice over kasi nga ginagawa natin yung Bluetooth module para pag kumuha tayo ng box, kakabit natin yan dyan doon sa So naka-ready na rin yung speaker na malaki. Apat na Bluetooth. Tsaka yung apat na tweeter ay kakabit. So makikita natin titignan natin kung kumana ba yung potentiometer, yung tatlong potentiometer na gumagana. Tingnan natin. So madulas lang kasi yung lead, kaya hindi nagtetest ng ayos. Kaya mas maganda din kasi pagka hindi maganda pag walang voice over, tapos meron tayong non-copyrighted na music, tapos may music pa sa background, kaya posibilidad na magka-copyright. Okay, so gumagana para sa ground po yan, sa ground. Positive. Yan. Okay, so tester natin yung mismong potentiometer para malaman kung umaandar ba siya. So binibilisan natin. Yung ayan po siya, oh. Parang bagong-bago talaga yung Bluetooth speaker. Okay, sunod naman natin ay tatanggalin natin yung sunog na 50 ohms na transformer. So yung 50 ohms ay naka-parallel lang kay 100 ohms. Kasi wala akong makuha na 50 ohms sa mga gamit natin para sa 50 ohms na resistor. So ang ginawa natin, nagparallel tayo ng 100 minus 50 is equals to 50 ohms. So dahil wala tayong makuha, ay nagparallel na lang tayo ng 50. Pero kung susumahin, pag tinanggal yung isang 100, di 100 yung isa, pag nakakabit sa parallel yung isa pang 100, ang katumbas nun ay nasa 50 ohms yung kanyang resistance. So kung talagang kung ano yung hinihingi ng resistor, ganyan din yung kakabit doon sa supply. So ang supply po niyan ay nasa 17 volts DC. Yun lamang po talaga ang niyan. Okay, so kinabit na natin yung 100 na
resistor. Ayan. So, maingat lang natin siyang kinabit at soldahin na natin. Habang sinusolda natin yan, huwag kalimutan subscribe ng ating YouTube channel at content at ilike ang ating Facebook page para sa panibagong video. Paalala lang po ha, wala po tayong sinusunod na oras sa pag-upload dahil masyado tayong busy sa lahat ng ginagawa natin, pag-vlog dito sa ano natin, dito sa ginagawa natin. Ayan, so ikakabit natin sa heatsink yung Bluetooth ampli. Ayan. At tama ba? Ayan. Tama. So, yan yung sa heatsink. Yan yung transistor para po sa ating speaker. Pagkakabit niyan ay wala pa po siyang cover. Wala pang cover yan. Kaya hindi pa kaagad-agad yan kaagad. So, meron lang tayong tinanggal. Yan ay para sa audio input at sa power supply para sa Bluetooth module. Bali isang ground siya, pero dalawang set yun, isang audio at isang power supply na 12 volts. Kaya lang po siya, tinanggal na lang natin para so ipa-bypass natin yan pagka nagkaroon tayo ng Bluetooth module. So yung pagkakagawa natin ng video ay salita lang tayo ng salita para hindi tayo ma-copyright, kasi merong copyright music sa background natin, kaya minamadali natin yung pagsasalita natin. Okay, so matapos natin siyang ay pwede na natin testingin. Paano ba? Mukhang yata maganda. So okay na, pwede na natin siya testingin. So tingnan natin kung umaandar pa ba siya. Ang sira lang talaga dyan is yung Bluetooth module. Pero sa mga susunod na araw, kakapitan na natin siya ng ibang module na. Pero hindi siya yung kagaya ng ibang module na nakakabit dyan sa may harap. Yung pinaka-module niya nakasama nung ampli. Okay. So, hindi natin kaintindi. Parang yata kita yung voltage. So, dapat kita yan. Ito yung mga nasa nakaset tayo sa DC. So, yung yung DC niya ay, so, pakita lang natin. Hindi masyado kita. Kasi natatakpan siya eh. Kaya hindi siya. So, nawalan pa yata ng so mukhang may problema kasi tinetest natin yung wire, mukhang may naputol yata sa
mismong saksakan. So, titignan natin kung sira pa talaga yung saksakan o ano. So habang inaano natin yan, gagawa pala tayo ng box para sa Bluetooth speaker. So this ang gagamitin natin sa mga susunod na araw. Okay? So okay na ba siya? Sana maging okay na yan. So buksan natin. Yan. So iset natin yan sa DC. Yun. Hindi ko kasi masyado kita kaya hindi ko kaagad-agad hindi ko kaagad-agad siya makakita. Yun. So pinatay natin yung ilaw para makita kaagad 291 volts DC. Yan, 291 volts DC ang lumabas. So yung kanyang supply ay nasa supply niya negative to positive 2.8. Yan ay 17 volts para sa sa supply ng Bluetooth. Yan. Yan yung sa mic. Tapos yung isa ay para yata sa yun, supply ng Bluetooth module. Okay. So tingnan natin kung may testing natin yung so maglagay muna tayo ng speaker wire. Para sa kakabit nating speaker. Ayan. So okay yung pagkakalagay sa speaker sa wire para komplikado naman kahit pa paano. Negative. Kung bago kayo sa ating channel, huwag kalimutan subscribe ang ating YouTube channel at i-like ang ating Facebook page para sa panibagong video na ating i-upload. So, tinatesting natin yung yung resistance at yung continuity. Yan. So, tinatesting natin. Okay. Okay, so sinusuyin lang natin. May mga magkano pa ba ng mga resistance. Okay. So pwede po testing na siguro tayo dito. Pwede lang ilagay yung speaker sa Bluetooth module. So ang pagkakalagay niyan ay dapat masundan natin yung
positive at negative. Yun talaga ang tamang paglagay. Positive, negative, kung ano yun nandiyan, yun lang dapat natin ilagay dyan. So, huwag masyadong baliktad. Kailangan tama lang. Pero tignan natin kung talagang nilalagay kaagad natin siya. So, inuna natin yung wire. Inuna natin yung wire para maano kaagad, para mailagay kaagad yung speaker. So, pagpasensyahan nyo kasi medyo malaki lang yung espasyo ng speaker na inaano natin. So, kinakapit natin yung speaker. Yan. So, kinakapit natin yan. Okay. So, nasa pa yung ating speaker. Okay, so ayan yung ating speaker na ikakabit. So siguro mabilisan na yung pagkabit sa speaker. So yung pagkakabit niyan ay dapat masundan yung polarity ng speaker. So hindi lang natin narinig yun kasi mahina pero okay na siguro yan kasi umaga naman yan. So makikita naman sa natin yung differential kung tumutunog na ba siya. So gumamit tayo ng test valve para sa safety ng ating para sa safety ng Bluetooth natin. Pero curious ako dito bakit gumagana yung bass at treble pero sa dating na nakukuha yan sa pagkakita natin siya nakukuha. So tinatesting natin yung yung potentiometer kung talagang sira. Pero nakatitiyak naman na hindi naman sira yung potentiometer. Pero sinusuyod natin yung yung potentiometer kung saan siya so tinatanggal lang natin yung dumi o yung pinapsik ng ulit para malaman kung ano ba talaga. So yun lang at abangan nyo na lang yung yung paggawa natin ng box para po dito sa sa gagawin natin pag-assemble ng DIY na speaker. So wag po kayong magatubili na i-subscribe ang ating YouTube channel Armor Tech at ireklamang ang ating Facebook page kung nagustuhan ninyo yung video na inyong napapanood. So shoutout sa lahat ng mga nanood at
napanood do sa mga nanood sa walang kwentang bidyong to. At alam ko naman na itong video na to ay walang kwenta. So so nakagawa na ako ng video na kahit pangit nakakaano naman din. Pero wag po kayong mag-alala mga boss. Ay tutuloy-tuloy pa tayo sa pag-upload ng panibagong video. Yun lang at maraming maraming salamat po at abangan nyo po yung box para sa Bluetooth speaker.